Hello everyone! Let me share with you our experience as a first-time traveler outside the Philippines. Actually, kasama ko pala yung mga kapatid ko. And dalawa lang po kami ng kapatid ko na lalaki ang hindi pa nakatravel abroad. So dahil first time namin, syempre excited kami. At ang first country namin na pupuntahan ay Japan! Napakaswerte ko talaga kasi in-sponsor ng mabait ko na kapatid ang other expenses ko papuntang Japan. So ito na nga, boarding na kami sa aming plane na sasakyan. So ang plano pala namin sasakyan ay Cebu Pacific. At ang pamasahe ko lang dito is around 15,000, balikan na po yon with 20 kilos baggage. So ayan na nga, medyo hindi naman kami masyadong excited. Basta ang motto ko lang ay, travel now, pulubi later. So ayan na, malapit na kami lumapag sa Narita Airport. Touchdown Japan! Konnichiwa! So pagdating namin, diretso na kaagad kami sa Japan Immigration. So pinakita lang namin yung passport namin at ang QR code from Visit Japan website. Luckily, nakapasa kami ng immigration doon sa Pilipinas. Basta't may travel authority ka lang if government employee ka. At dahil sa private company yung kapatid ko na isa, certificate of employment lang hiningi sa kanya ng immigration. Tumambay-tambay lang muna kami sa airport at hintay namin yung mga friend ng kapatid ko na makakasama namin gumala dito sa Japan. So bago ka pumunta ng Japan, mag-download ka na ng translation app mo. At syempre ng Sakura SIM para pagdating mo ng Japan, i-insert mo lang siya sa cellphone mo. At pwede ka rin mag-purchase ng SIM card sa Klook. At ipipick up mo lang ito sa Japan Airport. Pwede ka rin mag-rent ng portable wifi sa airport. Napakalawak talaga ng airport ng Narita. Times 3 or times 4 yata ng NAIA. Medyo na manol-manol pa nga ako pagdating ko ng Japan. Syempre, alam mo na, first time traveler, so okay lang maging manol. After ng immigration, nag-scan lang muna kami ng passport namin dyan sa Customs Electronic Declaration. Pati sa CR talaga, na manol-manol talaga ako kasi napaka-high-tech ng mga CR nila dito. So ayan, ikot-ikot lang muna kami while waiting. At syempre, naganap muna kami ng aming makakainan. So ayan na, kainan na! After kain, ikot-ikot ulit. At dahil first day pa lang, tingin-tingin lang muna tayo. Bawal muna mamili. Yan palang mga pulis sa Japan yan, umiikot-ikot lang sila. Ang mga estudyante dito, napakadisiplinado talaga Naka-align pa habang naglalakad. At dahil dumating na yung hinihintay namin, pumunta na kami ng train station para kumuha ng ticket. Papunta sa aming accommodation. Nagbook pala sa Airbnb ang kapatid ko para sa 7 days accommodation naming 5. Nasa around 60,000 pesos plus yung binayaran ng kapatid ko. Good for 5 person for 7 days. After pala kumuha namin ng ticket, nag-abang na kami doon sa train station. Isang sakay lang po ito papunta sa aming accommodation. Yung address po ng accommodation namin ay sa Oshiagi, Tokyo at malapit po ito sa Tokyo Skytree Tower. From airport, bumiyay kami ng nasa 50 minutes to 1 hour. Papuntang Oshiagi Station. Sa wakas nakarating na kami ng Oshiagi. From the train station naman, naglakad kami ng mga 5 to 7 minutes papunta sa aming accommodation. So if nagpaplano ka na magbakasyon sa Japan, i-expect mo na talaga na maglalakad ka 20 to 30k steps a day. Kasi wala po ditong jeep at saka tricycle na pwede ka lang magpara at magpahatid sa gusto mo na lugar. At wala din po ditong porter na magbubuhat ng lahat ng bagahe mo. At konti lang ang masasakyan na makikita mo sa daan kasi ang mode of transportation dito ay train or di kaya ay nagbabike sila papuntang work. Ayan, medyo malapit na kami sa aming accommodation. Siguro mga nasa 3 liko na lang. Ayan, may nadaanan naman kami ng mga pulis. At kita nyo naman kahit mga pulis ay nakabike din. Ayan na nga, dito na kami. See you bukas ulit!